Hello! Hello po. Good evening, Papa Good Jackson. evening, magandang gabi. Magandang gabi po. Magandang gabi na. Sa Pilipinas ka ba? Yes po, Bukidnon po. Bukidnon! Alam mo, Yes po. a lot of my friends have, they've been to Bukidnon and they say the drive to Bukidnon is really a very majestic drive, sabi nila. Yes, maganda talaga, Papa Oo. Jackson. Para daw combination ng Tagaytay, Baguio, Marilake. Para siyang painting sa mga nakikita lang sa books. Dito Talaga. talagang ang ganda. Oh, pupunta ako bukas. Aalis ako mamaya. Anyways, ano nga pala pangalan mo, ma'am? An po, An. Anak ng pusa. Isa na naman kababayan natin hindi nag-isip ng pangalan, ha? Oo. Wala ANNE, ganon? Wala pong E. Wala pong naitulong yung E. Pero ano natulong ng isang N? Wala din po. Anyways, si Ann. Ilang taon ka na, Ann? 25 po, Papa 25. Jackson. Nakakatuwa pabata ng Yes pabata po. yung mga taong nasa programa natin, no? Ay, hindi naman nagkakala yung edad natin, Papa Yes, Jackson. I am a year older than you are. Ito yung mga gusto ko, marunong mambola ang caller natin, di ba? Dito lumalamig ang ulo ng papa nyo eh. Anyways, what do you do? And Housewife lang, Papa Jackson, sa bahay wag lang. mo nilalanglang ang pagiging housewife. Ang hirap gawin yan, di ba? Ilan na ang anak mo? Isa po, may isang anak. One daughter or son? Daughter po, daughter. Ilang taon na? 7, mag-grade 2 na siya ngayong pasukan. So, 17 ka nagbuntis, 18 ka ng anak, tama? Ang galing talaga ni Papa Jackson. Apakasimpleng mathematics ang pusang gala na yun, di ba? Di ba? Hindi ba natin anyways. I mean, was it really your plan to be a young mom or ano? Hindi po. Hindi po sinasadya, hindi. Sumuway ka lang sa nanay mo, sinabi na, naku mo, isuko yung bataan. Naisuko na yan noon. Maaga po kasi namatay din yung mama ko. I'm sorry. So, sinong naging guardian mo when your mom was Wala po. Saan ka lumaki? Nag-work po ako ng parang stay-in. Ganun po. Okay. So ano to? Can I ask, ano yun? Marrying someone was an escape or talagang you wanted to get married talaga? Pwede po, kwento ko na lang. Pakialamero kasi ako eh. No? Pwede naman ikwento. Ito ba ikukwento mo sa akin? Part din po dun. Yun po yung tawag nito. Umpisa. Okay. Tama, ang galing ka. Naramdaman ko mapunta tayo dun eh. Di ba? Charot. Apo. Sige na, magkwento ka na. Go ahead. Kasi, yun nga po, maagang namatay ang mama ko. Parang 16 ako. Tapos, umalis ako sa bahay. Nagtrabaho. Asan yung father mo? Hindi kami good relation before. Are you solong anak ka ba? Hindi po. 4 kami. Okay. Pang ilan ka sa 4? Pangatlo po. Okay. So Taga-Bacoor po talaga ako. Cavite? Yes po. Okay. So you left the house because wala na si mother at namasukan ka para mag-work? Opo. Okay. Tapos, sa work, nakilala ko po yung naging husband ko. Anong work yan? Sa mga burger. Okay. Apo, yan. Tapos, kakilala kami. Mga 2 months siguro. Ganyan. Tapos, nalaman ko na hindi pala talaga siya taga Cavite. Taga dito siya, taga Mindanao. So,
pinapunta siya ng family niya dito sa Mindanao Mhm. kasi walang kasama yung papa niya. Matanda na yung papa niya, kailangan may aalalay. Yung mama niya ay nasa Cavite din. Hiwalay yung parents niya. Okay. Bali, parang hiniram siya ng mama niya at ibabalik siya sa papa niya. Okay. So, nagkahiwalay kami. Tapos, 1 week mula nung pumunta siya ng Bukidnon, nalaman ko pong buntis po ako Ooh. sa Cavite. Opo. Tapos, sinabi ko po agad sa kanya, hindi naman niya po akong pinabayaan kahit 2 months pa lang po kami magkakilala. Hindi naman niya po ako pinabayaan at saka yung family po niya. Pinamasahian po ako, pinapunta po ako dito. Okay. Tapos, bago po ako umalis ng Cavite, ng Bacoor, nakipagkita po ako sa kapatid ko, pero hindi po ako nakipagkita sa papa ko. Takot po kasi ako sa papa ko. Okay. Tsaka Sino sa alam mga ko po kapatid kasi mo ang kinita mo? kuya ko po, tsaka po yung bunso. Mm. Opo. Bali, alam naman po nila na pupunta po ako. Although, ayaw po nilang pumunta ako kasi nga po, hindi ko ganun kakilala yung lalaki. Mhm. Bata pa ako, tapos Mindanao to, ganun. Pero matigas ang ulo. Ayun po, sumunod po ako dito. Parang mga 5 Alam months nilang na po yung alam tiyan nilang ko. alam nilang buntis ka. Opo, alam po ni kuya nun kasi malaki na po yung tiyan ko nun eh. Okay. Okay. Tapos po, mula po nalaman kong buntis ako hanggang 5 months, nagtrabaho po ako sa Cavite. Mhm. Para nag-ipon po ako kasi manganganak po ako. Tapos pinamasahian po ako ng ate niya papunta po dito para dito daw po ako manganganak, may mag-aalaga po sa akin. Okay. Yan. So, una po, buntis pa po ako. 5 months po kasi nung pumunta ako dito, nagsama pa po kami. Tumira po kami hindi mismo sa kanila. Kasi yung sa kanila po, sobrang bukid. Yung sweldo po doon, 100 pesos per day lang. Mhm. So, pumunta po kami ng city, mga 2 hours po ang biyahe. Mhm. Dito po siya nag-work para maka-income siya at least 300 per day dito po. Tapos, yun po, okay naman po kami. Sobrang saya, lahat ng saya nandun. And then, nung nanganak po ako, January, dun po ako nagstay sa kanila. Kasama ko po yung papa niya, tsaka yung pamangkin niya po. Di ba may sakit yung papa niya? Hindi po, wala pong sakit, matanda lang po. Okay. Yung aalagaan. Opo. Okay. Hindi naman din po siya alagain kasi malakas pa naman po si papa. Yung may kasama lang po ba, yung gano'n. Okay. Okay. Clear. Tapos, ano po, saan na nga ulit ako? Sorry, na-istorbo. Sorry. Umuwi ka sa bahay nila kasi mga anak ka na. Opo, punta po ako doon kasi doon daw po ako mga anak para mababantayan, ganyan. Kasi parehas po kami hindi namin alam, ganun. Pero pagdating na nga po doon, nagbantay din po ako ng isa po niyang pamangkin. Then, yung papa niya po kasama sa bahay. Siya po ang nandito sa city. Parang monthly or weekly po siya umuuli. Ang tawag nito? Umuwi. Opo. Tapos, nung nandoon na po ako sa kanila, medyo nagkaroon ako ng problema kasi ang layo po ng tubig. Bagong panganak po ako, nag-iigib po ako. Hindi naman sa pero hindi po ako nasanay. Kasi po sa Cavite, Convenient. may gripo naman po. Opo. Dito po kasi talaga ang layo. Tapos yung lutuan po nila, kahoy. Sa inyo, Hindi oven. din po ako marunong. Hindi po. Stove. Hindi. Yung stove lang po. Stove. Kasi ako lumaki ako, oven kami. Charot. Hindi, kahoy din kami lumaki kaya alam ko yung kahoy. Yung Hindi po kasi ako yung marunong. iihipan mo,
'Di ba may Oo, hipan ganyan 'yun? nga Oo, Papa alam ko Jackson, 'yun, oo. Gano'n ako may lumaki. parang may password din kasi kung paano mo siya mapapaapoy. Oo, 'di ba yung ihipan mo hanggang mag-ubo-ubo ka na, gano'n. Oo, Hindi ko ho talaga na ano, mm, napapaapoy yung ano, kaya hindi din ako nakakapagluto, mm. hindi ko talaga alam, gano'n po. Tapos, nangyari po nun parang nagkaroon po ako ng bagong panganak ako, parang nangyari po nun ay may mga naririnig po ako, gano'n. May times po kasi no'n na hindi po ako nakakain. Ta's hindi ko rin po sinasabi sa kanya kasi ayoko rin po siya mag-alala. May naririnig kang Tapos ano, parang may hallucinations, gano'n? parang parang may langaw po sa tenga ko na kahit anong yugyug ko, eh, hindi po nawawala. Okey. Interesting. May gano'n po akong naririnig tapos parang konting patak lang ng tubig or kung ano po yung maingay, hindi ako basta-basta nakakatulog po nun. So, pinahilot po nila ako tapos Mm, napagdesisyonan po nila magkakapatid na sumama na nga lang po ako sa partner ko po dito sa city. Maghanap na lang kami ng marerentahan namin sa city para okey. mas naalagaan niya ako, para mas nakakakain ako, gano'n po, hindi na ako nag-iigib, gano'n. Mm, So, kinuha niya po ako, punta po kami dito sa city. Okey naman po talaga, yung asawa ko po sobra niya pong bait. Sobrang bait niya pong tao. Ah, gusto ko pong i-clarify yung bagay na yun na hindi po siya mahirap kausap, madali siyang kausap, wala po siyang bisyo, hindi umiinom, hindi nagsisigarilyo, walang laro, yung mga cellphone, ganyan, hindi po siya gano'n. Galing po siya ng trabaho, uuwi po 'yan, tutulungan niya ako sa gawaing bahay, tawag nito, mag-aalaga po ng bata, ganyan. Lahat sobrang thankful din talaga ako mm, na hindi rin ako nagkamali sa pagpunta ko dito po, okey. nung mga time po na 'yan. Tapos pero hindi naman po gano'n kaperpekto ang relasyon, 'di ba po? So, may pagkakataon nga lang po na unang beses po na nag-aaway kami, eh, parang normal lang naman away ganyan. Pero may time na unang beses nag-away kami dahil po sa gamot ng bata. Hmm, Kasi yung anak ko po ano, eh, masakit to, ano ba 'to sa Tagalog man? Sakitin, sakitin po siya nung parang mahina yung pag resistensya. pang opo, Mm, sakitin po siya. Parang 4 months pa lang po siya nun, na-admit na po siya. Kaya po nung parang mga 7 months, 8 months, na-admit po ulit siya. Inutusan ko po siyang bumili po siya ng salbutamol Nebule po. Meron yung may example akong pinadala sa kanya para yun mismo yung bilhin niya. Sabi ko kahit mahal, okey lang basta gagaling yung bata kasi yun yung salbutamol Nebule na okey yung hininga niya. Pag-uwi niya po hindi niya po yun yung binili, iba po yung binili niya. Kasi ang reason niya para daw may pang-ulam pa kami, para mahatiin niya lang yung budget. mm, Papa Jackson ba, gano'n. mm, So, nagkaroon kami ng pagtatalo do'n. Siguro hindi ko lang din naintindihan nung panahon na 'yun. Nag-away kami. Binato niya ako ng baso sa ulo. naku po. Ano yung styro? Yung yung ano, plastic lang. Hmm, Pero yun po yung una. hmm, Tapos okey na settle namin 'yun, ganyan, okey na. Hanggang Papa Jackson, balik kami sa okey, wala mm. akong problema sa kanya, ganito lahat, okey. Pero may pangalawang may pangalawang beses pong nangyari na ano po, ninudmud wait lang, nag-away po ulit kami. Hello po? Nandito ako. Nag-away po kami, baby po yung anak namin, parang mga 1 year old, ganyan. Parang magsisimula na po yung pandemic.
Kasi nung pandemic po, plano na po namin bumalik po ng Cavite. Pero dahil nga po nagkaroon ng pandemic, Naudlot. hindi na po ako nakauwi. Opo. Okay. Tapos, yun nga po, baby pa yung anak namin. May nag-away kami. Hindi ko na po maalala kung ano yung reason talaga. Pilit ko siya inaalala, hindi ko na po maalala. Natapon or sinadya. Sabihin ko na lang pong sinadya kung itapon yung lugaw ng bata sa kumot niya. May kumot po kasi siyang favorite niya. Hindi siya nakakatulog pag hindi niya yun kumot. Ba't mo naman ginawa? Nag-away kami. Nag-away po kami ng gano'n. Hindi ko po alam kung sinadya ko siya or Alam mo hindi. yan. Kaya maglokohan sa partner. Sige po. Sinadya kong itapon. Tinapunan mo Apo. siya ng lugaw. Yun ang kwento niya. Hindi po. Yung kumot po. Hindi po siya. Yung kumot. Tinapunan mo ng lugaw yung kumot. Ba't mo ginawa yun? Opo. Hindi ko nga po alam kung ano po yung napag-awayan namin. Hindi ko po maalala na talaga. Tapos, nagalit siya. Yung mukha kong Sino? ninagnud. Sino bang hindi magagalit? Maling ngud ka niya pero papalakpakan ka ba niya pag ginawa mo yun? Hindi po. Kailan to? Anong year? Tagal na po kasi baby pa anak namin. Mm. Yun po, ninudnud niya yung mukha ko doon sa lugaw. Tapos, sinuntok niya po ako sa braso. Nag-violet po talaga yung braso ko noon. Tapos, humingi po siya automatic ng sorry kasi nakita niya po kung ano. Nakita niya po kung natumba talaga ako. Tapos, simula po noon, medyo na po ako, medyo may pakiramdam ako na natatakot ako gano'n. Kasi parang pangalawang beses na nga po. Pero mabuti po siyang tatay. Mabuti po siyang tatay sa anak ko. Kaya tulungan niya po ako pag may sakit yung bata. Siya yung nag-aasikaso. Umuwi siya sa tamang oras. Lahat ng sweldo niya binibigay niya sa akin. Tapos, hello po? Sige lang. Tapos po, dumating po sa time na may nag-encourage po sa amin na magpakasal sa simbahan po namin. Na tutulungan daw po kami magpakasal para may bless daw yung pagsasama namin, ganyan. So, para po putulin, mabilisan lang po. Nagpakasal po kami. Sa thinking ko din na yun na yung last na masasaktan niya ako. Pero pagkatapos po ng kasal, meron pa rin po, nasaktan niya pa rin ako na nasakal niya na po ako. Ano naman dahilan nun? Hindi ko na po maalala eh. Hindi ko na po, lahat po ng pag-aaway namin, yung dalawa po na yun, hindi ko na po maalala. Naalala ko lang po talaga yung unang beses. Yun po yung hindi ko malimutan. Tsaka po yung last, meron pa po kasing last, hindi pa po ito yung last. Tapos yun po, sinakal niya po ako. Palagi po kasi kami nag-aaway. Tapos, yun nga po, sinakal niya ako. Tapos, umingi siya ng sorry, ganyan. Tapos, okay na po, ganyan. Tapos, balik kami sa normal na buhay namin. Kasi tinulungan ko siya magtrabaho. Ako, malaki-laki naman yung anak namin. Parang mga 3 na siya. Nagsimula ako magtrabaho. Nanindera ako. Dala-dala ko po yung anak namin. Kahit saan, kahit anong trabaho po. Basta makatulong ako sa pang-araw-araw po namin. Ganun. Tapos, hanggang sa nagkaroon po kami nakaipon po kami. Nagtindahan po kami ng maliit. Karoon po kami ng tindahan. Pinagtulungan po namin yung tindahan namin. Tinulungan po namin dalawa na lumago. Ganon. Tapos po, Papa Jackson, ang pinaka-last po na pag-aaway namin is October 2024.
yung last na physical po na naranasan ko, sinampal niya po ako ng 4 na beses sa harap po ng bata. Yun po yung last. Anong pinagawa niyo na? Shorts po. Short ng bata. Kwento mo. Tatusan ko po siya na nasa loob po ng kulambo. Mm. Nakisuyo ko sa kanya na kuha na niya yung short yung bata. Kasi siya naman yung nasa labas. Nasa loob na ako. Mhm. Dami niya sinasabi na nasa labas na daw ako. Hindi ko pa kinuha. Iutos ko pa daw sa kanya. Yung mga ganun po. Tapos, nagkaroon po kami ng pag-aaway. Pagod siguro ako. Pagod din siya. Sa lubong yung namin. Nasampal niya po ako ng 4 na beses. Tapos, yung left and right po talaga nasampal. Tsaka lang po siya tumigil nung na isang sampal ko po siya. Tapos yung time po na yan, decided na po talaga akong umuwi na po sa amin kasi natatakot na ho ako na baka mapatay na lang ho ako. Yung gabi po na yun, kinuha ko po lahat ng gamit. Nilagay ko na po sa bag. Yung anak ko, dala-dala ko ho. Kinuha ko lahat ng pera namin. Decided na po ako umalis. Hindi ko na po siya pinapansin. Bahala siya dyan. Ginawa niya po, tinawag niya po yung ninong namin sa kasal. Kinausap po kami. Sinabihan po siya na hindi maganda yung ginagawa niya sa akin. Kasi po ako hindi ko po kasi sinasabi sa ibang tao na yung nararanasan ko sa kanya na physical. Kasi ayoko po masira din siya sa ibang tao kasi ang pagkakilala ko sa kanya, mabuti siyang tao, responsable siyang tatay. Siyempre, ayoko pong may ganong issue na maririnig sa kanya. Kaya siguro, hindi ko po alam. Hanggang sa, yun na, magitan po sa amin yung ninong namin. Pinatawad ko din po siya na settle po namin yun. Pagka November 2024 po, nagkaroon po siya ng chance na makapag-abroad. Nakita po ako ng post online. Sinubukan ko lang po ipasa yung resume niya. Kung matatanggap po, okay. Kung hindi, okay lang din po. Ganun lang po. Natanggap po siya. Pagkapasa po ng resume, mga 1 week lang, na-hired din po siya. So, mabilis lang po mga 2 months. Nagproseso kami ng papel. Nakalist po siya last year, January. Parami kaming pinag-usapan bago siya umalis. May plano kami. Bahay lang. Yun lang. Tsaka food cart para makapagtinda ako, Papa Jackson. Mhm. Gusto ko yung nasa bahay lang ako, asikasuhin ko siya, asikasuhin ko yung bata. Yun po yung gusto ko. Yung may sarili lang po kami yung bahay kasi po yung dinirahan po kasi namin, yung nirerenta namin, palagi pong bumabaha, ganyan. Kaya po na-encourage din po siya nga mag-abroad para makapagpatayo po kami ng bahay. Tapos po ngayon po, last year, okay naman po yung flow. Sobrang okay naman po siya sa Saudi po siya ngayon. Okay naman po lahat. Yung relasyon namin, okay po. Palaging tumatawag. Wala namang nagbago. Ganyan. Ngayon lang pong pagpasok ng 2026, may mga nabago. Una ko pong napansin is, lagi na siyang sumisigaw sa akin. Kasi po nung nakapag-abroad na po siya, hindi ko na po kinayang makapagtinda, Papa Jackson. Kasi po, magtitinda po ako, dala-dala ko, dami ko pong dalang mga ice box, ganyan-ganyan. Tapos may bata pa po, nag-i-school pa po yung bata. Hindi ko po kayang pagsabahin lahat-lahat po. Kaya po pinili po namin na sa bahay na lang po ako. Tapos yung pesto po is paparentahan na lang po namin para kahit papano may income pa rin po. Tapos okay naman po, last year niya po sinisigaw-sigawan niya na po ako. May pagsigaw-sigaw na siya.
na sa ilang taon po kami nagsama ng 6 na taon. Hindi ko po naranasan na sigawan niya po ako no'n. Ano ang context ba't ka sinisigawan? May Ano pong pag-usapan natin ano. Ano sige pa po. for you to be physically abused, no, sinampal ka, sinuntok ka sa braso. Ano 'yan eh? Tawag nito, that's unacceptable. But let's get to the bottom of this. Okey po. Ba't umabot sa sigawan? Sige po, siguro po kasi mabunganga akong wife. Okay. Siguro kasi pakiramdam niya, siguro gusto niya na So ba't nagrereklamo na sisigawan ako, nagbubunga ka pala kaya ka sigawan? po, Ba't ka nagrereklamo nagbubunga ka pala? yun lang po yung napansin ko na pagkakaiba. Hindi, ano ba dapat? Pagka nagbubunga ka, hindi ba dapat siya sumigaw, gano'n? Okay po. Tinatanong ko lang. I mean, I don't want you to be hurt. I want you to be safe. Hindi ko po alam yung tamang sagot. Anong tanong mo sa akin, ma'am? May isa pa po ito na lang po, malapit na po matapos. Sige lang, kahit hanggang bukas tayo dito, okay lang ako. Sorry po. Nung February po kasi, nag-share screen kami sa phone. May nakita po akong picture ng babae sa cellphone niya. Tapos tinanong ko po siya, sabi niya, na screenshot lang daw yun sa cellphone niya, parang nag-automatic screenshot, ganun. Tapos, hindi po ako naniniwala. Kahit, sabi niya, alam po, hindi po ako naniniwala. Tapos po, nung parang mga March po, nakita ko na may inad pala siyang Facebook, December pa lang. Nag-a-add siya ng mga babae. May kino-confirm din siya. Hindi ko po kasi ugaling nag-check palagi. Yung minomonitor, yun. Binubuksan ko siya pero marag once in a month lang, ganun po. Tapos nung nakita ko po yun, hindi ko po gusto yung pakiramdam na parang napaparanoid ako. Ano ba yung picture na nakita mo, by the way? Picture po siya ng babae na hindi ko po kasi nakuha. Hindi ko pinapasa. Para siyang tourist. Ano ba to? Maliit lang yung picture ng babae, tapos ang laki ng background. Ganun po. Parang namasyal, ganun. Okay. Tapos, yung ngayon pong last is, may nakita po ulit ako. Ano? Picture po ulit. At wala po siyang sinasabi. Tapos, nakikipag-hiwalay na po ako kasi nung 2024 na, ewan ko, hindi ko maintindihan, Papa Jackson. Nung 2024 kasi sobrang bigat, hindi ko maintindihan talaga. Parang 3 beses sa isang taon. Tuloy-tuloy, parang may attempt nung time na yun. Yun lang, 2024. Thanks God nga, hindi ko na siya nagagawa ulit ngayon. Hindi ko alam, wala po ako nakakausap. Hindi ko po alam talaga. Hindi po alam ng mga kapatid ko. Nahiya po akong umuwi. Hindi ko po alam. Ngayon po, wala po siyang ginagawa para makapag-usap kami kasi 1 month na po kami hindi nag-uusap. Ano yung huling usapan niyo?
Yun nga po na nakita ko nga po yung sa cellphone. Yun na yun. Yun na po yun, Papa Jackson. Nag-uusap po sila sa bata. Hindi ko po inano yung bata kasi nagtatanong po yung bata kung bakit hindi kami nag-uusap. Hindi ko po dinadamay. Pag tumatawag po silang dalawa, wala pong problema. Ang tanong ko po, Papa Jackson, plano po kasi namin magbahay. Magpatayo po ng bahay. Pag uwi po niya sana, pero Kinasal may ba kayo? pakiramdam po ako. Kasal po kami. Parang may part po sa akin na ayoko po. Bigla pong ayoko na. Natatakot po ako magkaroon ng bahay. Parang pakiramdam ko po, makukulong na lang ako dito. Masama po ba yung naramdaman ko? Masama ang alin? Masama po ba yung nakaramdam po ako ng ganun? Na? Kung bigla ko pong sasabihin na hindi na kami magbabahay. Well, Nagsakripisyo po siya pumunta doon. Hindi masama yan. I mean, you are free to say or to tell him exactly what's on your mind. Ano? Yung ba yung gusto mo itanong sa akin? Marami pa po. Okay. Worth it po ba nga ayusin namin? Well, by the sound of it and by the looks of it, mukhang hindi ka na masaya. Hindi na po. Okay. Hindi na po. So that answers your question, ano? That answers your question. Alam ko po yung gusto ko po mag-aral. Kahapon galing po ko sa school. Subukan ko po ulit. Ang tanong mo ay, kung makikipaghiwalay ka? Opo. Yes. Of course, yes. Mabuti naman po siya, Papa Jackson, sa akin. Ha? Mabuti po siya sa bata. Pero yun nga po, yung mga ganun nga po kasi niya. Hindi ko po maintindihan talaga. Nalilito din po ako. Sorry po. Actually po, bago po siya umalis, pinatawad ko na po talaga yung physical niya sa akin. Wala na po talaga, pero Hindi ko makuha, niluluto naman po. Ann. Alam mo, Opo. hindi ko makuha sa kwentuhan natin. You said mabuti siyang tao. And within the story, after saying that, he hurts you physically. So, I find those two things very conflicting siya, no? Baka po kasi kasalanan ko naman po kasi talaga. Well, pag-uusapan natin mamaya yan. O, ngayon na siguro, ano? Unang-una sa lahat, you are aware of the triggers. There is no justification na sasaktan ka niya. Kaya lang, ang problema dito, kung magkwento ka parang, parang nagulat ka, no? Of course, mali, di ba? Ano lang ba yun, lugaw sa kumot, di ba? Sinuntok ka sa braso. Siyempre, maling suntokin ka niya. Pero wag tayong magtaka na nag-away kayo dahil tinapunan mo ng lugaw tapos magsasabi ka ng hindi ko maalala kung sinadya ko o hindi. Importante sa akin maalala mo to because kung ang tanong mo naman sa akin sa kaduluduluhan kung maghihiwalay ba kami because di na ako masaya, nasaktan niya ako noon, wag mo rin lokohin sarili mo na wala na po yung physical abuse na nagawa niya sa akin. Hindi rin totoo yun. Alam mo yan. The fact na ito yung focal point ng kwentuhan natin ngayon, it matters to you na nangyari sa iyo yun. You resent that you were hurt physically and no one can blame you for that. Kaya importante sa akin kasi you are young. You are just 25 years old. No? Kung magtatapos ang relasyon ninyo, magmamahal ka ulit. At kung hindi ka natuto, kung anong trigger ng taong kasama mo sa bahay,
Baka maulit sa'yo to. Yun lang naman, doon lang ako concern. Pero kung tatanungin mo ako, Papa Jax, makikipag-iwalay na ba ako? Of course, yes. Kasi maliwanag mo sinabi sa akin hindi na po ako masaya. That says everything. That says everything. Importante lang sa akin na kaya tinatanong ko sa'yo, bakit ka nasisigawan? Kasi bungangera po ako. Ikwento mo siya ng buo. Own up to it. Kasi, Pero po kasi masama ang ugali ko. hindi ko alam. Ikaw magsasabi niyan. Di ba? Yun lang yung akin. Wag ka, kasi ang dating sa kwentuhan natin, parang takang-taka ka nasigawan ka. Kaya bakit ka nasigawan? Kasi kung hindi ka matututo dito at magjowa ka ng panibago soon, at gagawin mo yan, di ba sisigawan ka ulit? Opo. Pag dumating yung panahon na may kinakasama ka na naman o mag-aasawa ka ulit at pag nag-away ka, tatapunan mo ng lugaw yung gamit nung masusuntok ka ulit. So, you have to learn from it. Not at any point I'm telling you na tama yung ginawa sa'yo. But you are very well aware of the triggers. Triggers yan eh. Pero kung pag-usapan pa sa makikipaghiwalay ba ako? Of course. Save yourself. Protect your welfare. But you have to learn from it. Hindi ba pwedeng wala kang matutunan? Ikaw mismo sinasabi mo, ikaw mismo you're telling, baka masama po ugali ko. Yun naman pala eh. Hindi ba pwedeng hindi mo ito matutunan? Otherwise, one day you'll fall in love again. Tapos ganyan ulit ang gagawin mo. Kaya paano kung mas malala ang trigger ng sunod na magiging jowa mo? Okay po. Ulitin ko ha. Of course, what you went through is very wrong. Maling-mali yun. Pero wag mo siya ikwento na parang gulat na gulat ko. Sinaktan po niya ako. Sabihin mo yung buong kwento. Sabihin mo yung buong kwento. Kasi that is the only time you can learn from it. Not to justify. Of course, there's no justification para sa bagay na. Walang justification yun. Pero you can learn a thing or two. You can at the very least magiging conscious and aware ka of the things you're not supposed to do again. Opo. Nahihirap po magsimula ulit. Hindi man imposible. But I like what you're going what you're going what you're going for, no? Gusto kong mag-aral po ulit. I like that, no? Nag-aral ka ulit na alam mo bata ka pa, you are 25 years old. Alam niyo mga kaibigan, baka sabihin niyo, ang dali mo naman sabihin maghiwalay sila. Of course, number one, mga kaibigan, di ba? Maliwanag yung sinabi sa atin, hindi na siya masaya. What else do you tell someone that categorically she said that she's no longer happy being with someone? Ano nga sabihin mo? Magtiis ka kahit di ka masaya? There's only one way to tell or say to a person na hindi na masaya. Get out of it. Number two, you have to protect your welfare. Diba yung idea na hindi ka na safe, hindi mo na nararamdamang safe ka. But alongside that, kailangan malaman mo, ano rin ba yung nagawa ko para to trigger the person? Alam mo, common problem ito eh. Diba? This is very common. And a lot of times, mga kaibigan, nauuwi ito sa eksena kung ano nangyari kay Ann. Kasi you don't recognize na your presence as the female in the relationship is very powerful, that you can bring out a lot of emotion. Alam niyo mga girls, napaka-powerful niyo emotionally. You are very powerful. You are capable of bringing out emotions sa relationship. You're capable of bringing out the worst in a man and the best in a man.
Dapat ano yan, dapat ah, tawag nito, ang tawag doon, ma-appreciate niya yan. Ibang usapan yung mga lalaking walang yalan talaga, yung nananakit lang ng wala. Mga ganyan, dapat tinutuon nyo sa anes yan bago nyo iwanan, tapos pakulong nyo pa yung mga. Ibang usapan yun. But if you're the same person telling me, he's a good guy, and yet you are the trigger, ibig sabihin you are not appreciating your own emotional power sa relationship, that you are capable of bringing out the worst or maybe the best in him. So yes, of course, makipag-iwalay ka. You are young, there's so much life ahead of you. You're just 25 years old. Ang dami mong pwedeng gawin sa buhay. Go ahead. Do things for yourself. But you have to learn. Kailangan matutunan mo ito. Kasi otherwise, if wala ka makikitang contribution mo kung bakit nauwi sa pangit yung magandang, kasi maganda relasyon ninyo eh. Sobra po. Exactly. Okay naman po talaga kami. Yes, no. Pero kung wala kang makikitang mali at contribution mo sa relasyon nyo kung paano naging pangit mula sa pagiging maganda, eh di pag nagkaroon ka ng jowa ulit, ulitin mo lang ulit yan. Wala kang natutunan. In the same manner, siya rin dapat. You are young. No, and ako bilang kaibigan mo, I want you to reach places. I want you to reach new heights. Baka mamaya, you are meant to do bigger things in life. Opo. Hindi ka na masaya. Alam mo, tapos na yung kwentuhan pag yan na yung sinabi ng isang tao. Pag sinabi mo, hindi na ako masaya, wala na. Tapos na yung kwentuhan. May mga part po sa akin na parang may mga gusto po akong ma-achieve. Well, Pakiramdam ko hindi ko po ma-achieve kung kasama ko siya. Parang ganun po eh. ako bilang kaibigan mo, I want you to achieve that. Salamat po. Ano bang gusto mo? Paano ba pangarap mo sa buhay? FA po talaga gusto ko pero hindi po pinalad sa height. Mag-FA. Opo. Kaya po. Ano bang FA? Friendly advice? Flight attendant pa. Flight attendant! Akala ko friendly advice. Hindi po pinalad sa height. Kaya sa barko tayo. So gusto mo yun. Target. Well, hindi kita para pigilan kung hindi ka na masaya. Alam mo, sa lahat ng mga, for all those people who are no longer happy where they're at, I wish that you keep moving in life so that one day you'll get to a point or to a place where you can be happy again. Ganun lang kasimple yun. Hindi ka na masaya. If Papa there's, Jackson, pwede yes po ma'am. tanong. Mm-mm. Ano po kaya yung na wala na rin siyang ginagawang effort Hindi ko kayang hulaan. para Hindi ko kayang okay hulaan po. yung part niya. No? That is the last thing I will do. I will never assume the thoughts of anybody. Unnecessarily. No? Hindi natin gagawin yun. I think that's not. Nalulungkot lang ako because nung walang-wala kayo, okay na okay kayo. Nung nagkaroon kayo, doon kayo nagkalayo. Kaya nga po eh. Well, Kaya ngayon nga po may na po kaming lupa. life happens. Life happens. Nga po eh. Pero what do Salamat po, I Papa tell you? Jackson. Ikaw na ang nagsabi sa akin na hindi na po ako masaya. Tapos na yung kwentuhan sa part na yun. Masaya ko, Papa Jackson, iisipin kasi nung mga ilang buwan, nung nakaraang buwan, parang push and pull kung mag-aaral ba ako o magtatrabaho ako. Kasi pag nagtrabaho ako, ibig sabihin, tapos pag-iipunan namin yung bahay po. Pero pag nag-aral po ako, wala po munang bahay kasi yung pag-aaral po muna yung
ifo-focus namin. Parang gano'n po ba. Parang nag-decide po ako na hindi na ako mag-aral, sa bahay na lang. Pero nagkakaroon po talaga ng palagi kami nag-aaway. Last year hindi naman kami masyadong nag-aaway, eh. Ngayong taon lang pagpasok ngayong taon, puro kami away. Yun po yung po maintindihan. Masaya naman ako, hindi na ako magtrabaho, sa bahay lang, mag-asikaso. Pinili ko na yun, eh. Pero pakiramdam ko parang hindi ko alam worth it ba. May pagdadalawang isip ako. Hello po? Hindi ko alam. Alam ko lang hindi ka na masaya. That says everything for me. Salamat po. Salamat, Papa Jackson. Alam mo, Aaron, I'm always for chasing happiness in this lifetime. Lagi akong doon nakalin. Saan tayo magiging masaya, no? Well, there are processes kung paano ka aalis sa relasyon na to. Ikaw na yan, ano? Pero, bottom line kasi sa akin yan, pag di ka na masaya. Because, alam mo, life happens once. Ang buhay, mangyayari minsan. Tandaan niyo mga kaibigan, life will only happen once. Walang sequel ang buhay. There is no version of this lifetime wherein you can make a do-over. And if where you're at right now is not providing the happiness that you think you so deserve, that when you're older in life, you look back and you can say, at least masaya ako. Kung hindi mo na nakikita kaya mong sabihin yan in your older years, might as well do something about it. Kasi it's sad and devastating to be 60 years old, 70 years old and look back sa buhay mo and then you're going to tell yourself, dapat noong 25 ako, I made this decision. Baka hindi ako malungkot ngayon. Salamat po. It's sad na may malungkot na kung ang kapalit ng pagiging masaya mo ay maghihiwalay kayo. Malungkot yun. Of course, di ba? I'm never an advocate of a broken family. Of course not. Pero hindi ka naman naabot sa punto nagtatanong ka na maghihiwalay kayo kung talagang hindi mo na pag-isipang option mo na siya. Tama, mali? Wala na po kasing peace of mind, Papa Jackson, eh. Yes. Parang lahat na lang ng kibot niya. Hindi na ako nakakatulog. Kaya nga po ang kulit ko. Nahirapan po ako matulog. Ang dami ko po iniisip na Kasi isa din po sa niya na ipapa-check up niya daw ako. Psychiatrist niya ako. Wala naman hanggang ngayon. Salamat po. Salamat. Naliwanagan na po. Kasi wala po talaga akong ibang mapagsabihan. Wala po akong kaibigan. May kaibigan po ako pero nasa Singapore po kasi siya. Salamat po. This is sad.
Sabi ko nga po, sana, sana naging mahirap na lang kami kahit ganun yung buhay namin. Masaya naman kami nun eh. Totoo po, kahit parang sa isang buwan, isang beses lang kami kumain ng manok. Masaya naman kami nun. Kasalanan ko po ba? No? May ganun po. No. I don't think, Kasalanan ko po ba? hindi mo kasalanan. You contributed, may ambag ka kung bakit naging magulo yung relationship ninyo. Of course, may ambag ka. Hindi ka santo sa kwento na to. That's number one. Number two, whatever your contributions are, hindi rin tama yun na pagdaanan mo. But regardless, no? Okay, ganito mga kaibigan. Let's imagine the alternative. Pagpalagyan natin wala kayong away. Okay? Pagpalagyan natin wala kayong away. Masaya ang lahat ng bagay. Never mo nadanas yung pananakit niya. Pagpalagyan natin wala kayong away at all. Wala kang kayang isumbat sa kanya. Pagpalagyan natin. At tinawagan mo ako at tinanong kita kung masaya ka at sagot mo sa akin ay hindi na po, I still give you the same advice. Okay po. What do you tell someone who categorically said, hindi na ako masaya? Kahit wala kayong away. Kahit wala kayong pinagdaan ng komosyon, wala kang nakitang babae sa cellphone niya, hindi ka nagkabungangan, hindi ka nagkasigawan. If your bottom line is you are no longer happy, because you are not supposed to stay in a place where you're no longer happy, period. Natatakot din po kasi ako, Papa Jackson, na ito po, a part of me, pakiramdam ko po, may kasalanan nga po ako kung ba't din ako nasasaktan. Mabuti nga po siyang tao, kaya natatakot din ako na hindi na rin ako makatagpo ng tulad niya. May ganun pong thoughts. Ano yun? Kasi ako mabuti nga po siyang tatay. Hindi ko na alam kung maniniwala ako sa mabuti siyang tao. Hindi ko alam. Kasi, mabuti po siya. ganito, one of two things is true here. If I'm going to take your words for it, at naniwala ako kasi mabuti siyang tao, pagbibintangan kita, ikaw yung trigger kasi ikaw yung nagpasama sa kanya. Yun lang ang pupuntahan niya. Sige po, kasalanan ko po. Okay po. Hindi mo pwedeng, hindi, sige, kasalanan ko na. Doesn't work that way. Regardless. Alright? Regardless, you are no longer happy. I'll stop right there. Kaspas na po talaga. Kasalanan ko talaga. Well, I don't want to stop you kung yan ang gusto mong sabihin. Na-realize ko lang din po. Baka nga po kasalanan ko po talaga. Na-realize ko lang po. Salamat po. Salamat saan? Sa mga narinig ko po sa mga pinahin niyo po. Ang gulo nga natin mag-usap eh. Alam ko po mabuti po siyang tao. Baka nga po ako yung reason kung bakit siya naging ganun. Well, I will not stop you from keeping that kind of emotion to yourself, 'di ba? Because that could be useful para
kumbaga, ma-learn mo kung ano yung mga dapat di mo na ulitin. But if the question is, aalis na po ba ako sa relasyon na to? The answer is yes. Salamat po. Ay, no. Ann? Okay ka lang? Hindi po. May tanong ako sa'yo. Opo. Sagutin mo na maayos, ha? Opo. Wag, ayoko na pala. Baka hindi mo masagot eh. Ano po yun? Mayroon akong mata pero hindi nakikita. May corona pero hari-hari, hindi hari o reyna. Ano ito? Bugtong-bugtong. Ala, hindi ko po alam. Ano ba yan? Hindi mo alam? Hindi mo alam? Ano? Hindi mo alam? Hindi po ako magaling sa bugtong-bugtong, Papa Jack. Bugtong-bugtong. Meron akong mata pero hindi nakakakita. May corona pero hindi hari o reyna. Ano ito? Pinya? Ang galing. May iba lang yung kwentuhan. Oo, di ba? Ang galing na. Ganun kalupit dito, random, change topic. Oh. Sorry kayo. Di ba? Hindi nyo kaya. Mm-mm. Mahirap Ay, po. no. Sige na lang. Ganun ka talagang buhay. Salamat po, Papa Jack, sa pagpili Alright. po. And bago kita pakawalan ngayong gabi, I'll talk to you and I want you to listen to what I'm going to tell you. Ready? Opo. Ako bilang kaibigan mo, I could care less about all the other parts of your story. Number one, I just have two things that I want you to experience. Regardless of what you told me tonight. No? The reason being kung bakit yan ang payo ko sa'yo. Two things. Number one, because I want you to be happy. And number two, I want you to be safe. Bonus, number three, only if you can. I want you to learn from the experience. Number one, I want you to be happy. Hindi ka na masaya eh. Number two, I want you to be safe. I want you to be a part of a relationship where there's no threat of being abused. And number three, kung kaya lang, please learn from it. There's no point that you went through what you went through kung hindi ka matututo sa nangyari. You have your own shares of mistakes here. Your performance is not that flawless. Did you deserve it? No. Did you see it coming? I'm sure you did. Mag-ingat ka palagi. Salamat po. Salamat. Regards mo ako sa anak mo, ha? Opo. Salamat po. Tandaan mo, ha? Bugtong-bugtong, isang prinsesa nakaupo sa tasa. Huh? Ano ba yan? Ba't di mo alam? Kasoy? Kasoy. Isda ko sa Maribeles na sa loob ang kaliskis. Ano po ulit? Isda ko sa Maribeles na sa loob ang kaliskis.
Hindi ko po alam. Sile. Eto na si Kaka, pabuka-buka ka. Ah, ano nga ulit yan? Ewan ko po. Gunting. Gunting. Oo, diba? Mm. Long Patola, Kenrich America. Ala, Papa Jackson, hindi ko po alam. Hindi ako magaling sa bugtong. Landline. Ano ba yan? Ano ba yan? Oh? Hindi Papa Jackson, alam. napaghahalatan yung ano natin dyan. Matandang bugtong-bugtong, ha? Hoy, wala namang bagong bugtong. No? Anyways, Salamat po. mag-ingat ka palagi ha. Salamat po kayo din po. Bye-bye. Sabay po, salamat. Bye-bye.